Okay, good evening sa inyong lahat. Good day mga ka-airsoft. Good day po sa inyong lahat mga ka-bigman. Okay, mga ka-airsoft, hello po. Ngayon, panibagong episode na naman tayo ng ating kwentuhan session at tanungan portion. Okay, no? Meron tayong mga dapat sagutin, meron tayong mga dapat unahin na itakel ngayong araw na to, no? Kasi siyempre, dahil nga siyempre padami ng padami yung ka-airsoft natin, padami rin ng padami yung nakaka-encounter ng different problems. Kung upuan mo, Lucas, hindi mo kakayanin isang oras na nakatayo. No? Ayun, padami ng na-encounter na problem ng ating mga airsoft, no. Nakita nyo, meron ritong magazine, tatlo, no. Magto-troubleshoot tayo. Bibigyan ko kayo ng troubleshoot regarding on how to properly manage your unit, your magazine during the leak. During leakage, no? Sa tuwing merong leak yung magazine, paano yung pinakatama, look yung gloves. Paano at ano yung tamang dapat gawin para ma-manage natin, para maiayos natin yung mga leak. Okay? Yan yung dapat natin sagutin. Yan yung dapat kung i-discuss sa ngayon. Pero for now, meron tayong mga naiwan na question kahapon. Babawas lang ako doon, no? Babawas lang ako doon sa mga question na naiwan kagabi na hindi natin nasagot. After that, saka tayo dadako dito sa ating pinaka main topic, 'di ba? Okay. So, sana ba? Dami kasi nito eh. 'Yun, okay. Look, tabi mo na rin yung mga 'yan, ha? Okay, no. Hello, good evening sa inyong lahat. Magandang gabi, no. Okay, medyo siguro natutulog yung mga ibang ka-airsoft natin, hindi pa nila nakikita yung kasalukuyang live natin, no. Pero sana mapanood nyo to, sana makita ng ating mga ka-airsoft to para matuto at hindi yung kakapa-kapa sila sa mga ano, no. Hello po sa ating total of 1 million subscriber ng Big Manabi Shop. Sabayan po tayo napapanood ngayon sa aming 10 different pages at sa aming YouTube channel. Hello mga ka-airsoft, hello mga ka-bigman, no. Okay, no. Kung meron kang tanong na gusto mong mabigyan natin ng kasagutan, malaman mo yung kasagutan, ibato mo lang dito sa amin, no? Sasagutin ko yung mga ka-airsoft, okay? Okay, asan na ba? Okay. Big man, sagutin na natin, simulan na natin. Good evening, sabi, no? Sino to? Glenn Renday. Rendal ba o no? Okay. Glenn Rendal, okay. Good evening, Sir Bigman. God bless po. Good evening din po sa iyo, sir. God bless din po to you and to your family. Okay, no? Bigman, anong katumbas na ng bulitas sa ceramic BBs for airsoft? May tatargetin lang po. Okay, no? Mga airsoft, first of all, hindi namin ine-encourage na gumamit kayo ng bulitas sa ating airsoft, okay? Hindi pwede yun. Hanggat maaari, wag natin gamitin yung bulitas sa airsoft natin. Although kahit parehas ng sukat, hindi advisable yon. Tatandaan nyo, meron naman tayong katumbas ng bulitas sa ating airsoft. Kaya hindi natin kailangan gamitan ng bulitas yung ating airsoft. Okay? Again, uulitin ko, hindi po dapat gamitan ng bulitas ang airsoft. Meron po tayong mga different grams of BBs na pangtapat sa bulitas. Okay? Huwag po matigas ang ulo para po hindi kayo mapapahamak, no? Ngayon, ano raw ang katumbas ng bulitas sa ating airsoft? Meron tayong tinatawag na .30, meron tayong tinatawag na .35, okay? Bawat unit meron lang nakalaan or meron lang eksakto or meron lang tamang bigat ng BBs na dapat gamitin, okay? Halimbawa, meron kang Glock, lalagyan mo ba ng bulitas? Para kang timang nun, okay? Hindi dapat lagyan ng ang Glock ng bulitas kasi ang Glock is limitado lang ang lakas.
So, mahihirapan yung unit mo kung gagamitan mo ng bulitas, kung bulitas ang ibabala mo dun sa unit mo. Mahihirapan siya. Okay? If you are using a powerful unit like a 2011 or like a John Wick or like a High Kappa or a Desert Eagle, pwede kang gumamit ng mabibigat na grams ng BBs. Let's say, 0.30, 0.30, 0.35, 0.40, pwede yan, yung mga ganyan. Yan na halos yung katumbas ng bulitas, no? Wag kayong gagamit ng bulitas sa airsoft kasi hindi naman talaga design ang bulitas para sa airsoft, no? Kaya wag ninyong gagamitin yan pagdating sa ating airsoft. Okay? Yan. Sana nasagot kong tama yung sagot, no? Big man, ano po ang advantage and disadvantage ng long and short barrel na rifle? Okay. Tatandaan nyo, pagdating sa rifle, ano raw yung advantage ng long? Ano raw yung disadvantage ng long? Ano raw yung advantage ng short? Ano raw yung disadvantage ng short rifle? Okay. Advantage ng long, madaling i-upgrade. Antimano, malakas na siya kasi nga long, mahaba. Ibig sabihin, nakakabuelo ng gusto yung bibis nyo bago lumabas sa hangin yung mismong bala. Okay. Ang disadvantage naman ng long is mahirap ipangdukot. Mahirap gamitin sa mga venue like papasok ka ng mga pintuan, 'di ba? Kailangan it's either ilulupi mo siya, 'di ba? Ilulupi mo. 'Yun ang mga disadvantage na nakikita ko. Short naman, napakadali gamitin lalo na sa mga pagpasok sa pintuan, pagdukot sa bintana, pagdukot sa pintuan. Napakadali niyang gamitin, 'di ba? Ang disadvantage lang ng short, mabibitin siya pag ang venue or ang terrain na pinaglalaruan mo is yung mga jungle. Mahihirapan yung CQB ron kasi malayuan talaga yon. Kailangan ng matindi, kailangan ng mas mahabang mas mahabang buwelo nung bibis natin sa unit bago lumabas. Okay? Oy, may nakikita ko. Ang long mahirap sa close quarter combat. Inulit mo lang naman yung sinabi ko. No? Pero totoo yun. Mahirap sa close quarter. No? Sa ganito. Hanggat maaari gusto ko kasing maipaliwanag ng pinaka maiintindihan. No? Close quarter combat, medyo mahihirapan pa yung ibang mga ka-airsoft natin, especially yung wala namang experience talaga sa paglalaro. Kaya tinatagalog ko, kaya ine-explain ko na mahihirapan sila kung sa malapitan or sa masisikip na venue. 'Di ba? Papasok ka sa pintuan, just imagine, ang bit-bit mo pagkahaba-habang assault rifle, imbis na diretso kang papasok, ilulupi mo siya, 'di ba? Okay, no? Yun ang mga nakikita ko. Anyway, bawat unit kasi meron talagang purpose yan. Halimbawa, gusto mong mag-set up ng DMR, hindi ka pwedeng gumamit ng CQB or micro CQB. Hindi ka pwedeng gumamit nun. Ang gagamitin mo is yung mga long barrel rifle. Okay? Ngayon, gusto mo naman chill gaming lang. Huwag kang gagamit ng mga long barrel rifle. Ang gagamitin mo is yung mga CQB naman. Kasi, iwas stress dahil sakto lang ang laki nila. Tandaan nyo, ang unit, mas malaki, mas mabigat, mas nakaka-stress. Okay? Ang gusto kong malaman, paano ang mute nitong mic? Alam mo, katulad nun, di ba, uubo ako. Paano dito i-mute? Try mo i-research kung paano how to mute, 'di ba? Okay na? Yun. Gandang gabi po, Boss Big Man, sabi ni Lexus McLaurin. Good evening, idol, sa Big Man Hobby, sabi ni Aldrin Cruz. Okay.
Okay. Good evening, Sir Bigman. Sabi ni Alan Villaris. Greetings from London. Grabe, make a Diyos. Grabe. Ang layo ng nararating natin. Iggy Escobar Banson. Hello, sir. Sir Iggy, baka naman pwede. Paki-share mo yung ating live para naman yung mga ibang taga London kahit papaano malibang manood sa atin, matuto ng mga bagay-bagay ng mga technique regarding sa airsoft natin. Okay? Kasi hindi lahat kabisado na yung airsoft para at least matuto, di ba? Okay, then done share. Sabi ni Kevin Adriano Calma. Thank you, Sir Kevin. Hindi ko pa man din sinasabi na share niya na, no? Big man, kailangan ko ng magazine ng airsoft ko. Kailangan mo ng magazine ng airsoft mo, sir? Mr. Surigao? Siyempre, mag-o-order ka. Gusto mong kumain ng burger? Siyempre, mag-o-order ka. 'Di ba? Gusto mo nang kumain ng palabok? Siyempre, bibili ka. Ngayon, kailangan mo ng magazine ng airsoft mo? Siyempre, dapat mag-order ka para makabili ka. Okay? Alam mo yung mga ganyang bagay? Hindi na dapat inaano yan Di ba? Dapat hindi na dapat kino-comment yan kasi walang sense yan Walang sense. Dapat yung mga ganyang bagay, mag-PM ka. Mag-PM ka, i-PM mo sa amin. Kasi anong gusto mo, mataranta ako dahil o-order ka, dahil kailangan mo ng magazine, di ba? Walang sense yan During the vlog, alam nyo, ganito bihirang-bihira yung ka-airsoft, no, na nagdadagdag ng mga inputs, no? Mangilan-ngilan lang yung nagdadagdag ng inputs regarding on the certain topic ng vlog natin. Mostly toxic, no? Mostly toxic. Nagba-vlog, magtatanong ng presyo. Nagba-vlog, manghihingi ng presyo, ng detalye. 'Di ba? Hindi naman to live selling. Lagi kong sinasabi, sana magpakatalino tayo, no? Kaya tayo binubuli ng iba't ibang bansa kasi ang akala nila, ang alam nila, ang Pinoy bobo, no? Dahil na rin siguro kaya nila nakikitang ganun dahil sa mga pinapakita nating gawa, di ba? Pero kung ipapakita natin na matalino tayo, may nagva-vlog, may topic, dapat wag tayo mag-i-inquire, di ba? Dapat wag tayo magtatanong. Parang sabi ko nga di ba? Ang dinidiscuss ng teacher is science, biology. Tama ba na magtanong ka regarding adjective, regarding noun, pronoun? Hindi, di ba? Ang dinidiscuss biology, tama ba na magtanong ka regarding subtraction, addition, multiplication? Hindi. Pag ang dinidiscuss science, dapat ang tanong ninyo regarding science, di ba? Huwag kayo magtatanong ng math pag ang dinidiscuss science. Ngayon, meron tayong topic. Dapat magdagdag kayo ng inputs. Huwag kayong magtanong ng mga bagay na out of the topic. Yan, no? Gising mga Pinoy, no? Mga Pinoy gising. Alam mo kung magpapakatalino lang ang Pilipino, matindi ang Pinoy. Nakita niyo naman siguro si Carlos Yulo, di ba? Di ba? Nag-hauwi ng ginto. Yun, no? Nakakaano lang, no? Kasi, hindi na natuto, no? Nakakaawa, no? Kasi everyday na lang natin sinasabi na during the vlog, wag namang magtatanong, di ba? Nang ganon. Mag-add ka ng inputs, mas magiging kapaki-pakinabang, no? Ayan, katulad niya, no? Hindi ko na lang babanggitin, pero, ayun, no? Okay, good evening, Idol Bigman, sabi ni Sir Denver, no? Battle Cat ang unit airsoft ko. Kailangan ko ng magazine. Paki-block yan. Paki-block. Na-block? No. Okay. Okay, share done, sabi ni Alan Villaris. Okay, no? Magandang Friday night, Boss Bigman. Oy, Darwin Reyes, walang gimmick, no? Si Darwin Reyes, mukhang walang lakad ngayon, walang gimmick, ha?
Bakit? Kasi si Darwin Reyes, bata pa eh, no? Medyo bata-bata pa. Kumbaga, yan yung edad na during Friday, Saturday, may mga gimmick, may mga, kumbaga, may mga labas-labas, no? Anyway, yun. Okay, shout out and good evening, big man, watching from Dubai, UAE, RJ Ramirez. Hello, sir. Good evening po sa inyo, no? Good evening, sir, big man. Ngayon lang ako naka-open, kakatapos lang ng trabaho. Mabuhay mga ka-airsoft. Ayun, okay. Thank you, Sir Eduardo. Denver from Camarines Norte, Idol Big Man. Okay, no? So, meron pa ba tayo rito? Okay, no? Ay, ano muna natin to? Isang tabi muna natin to. Yung mga question, no? Gusto kong sagutin itong mga ito. Nakikita nyo rito, tatlong different types of magazine. Yan. Ito yung tatlo na mga most wanted na most wanted na unit, no. Ito yung tatlo na kadalasan ginugusto ng ating mga ka-airsoft, no. Itong tatlo na to. Number 1, the Glock magazine. Number 2, the Beretta magazine. And number 3, the Hi-Capa magazine. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano at ano yung tamang gawin pag merong leak yung magazine natin. Alisin lang natin yung bala. Kaya mo alisin to, Luke? Halika rito, alisin mo. Alisin mo isa-isa. Kaway ka muna sa camera. Kaway ka sa camera. Okay, no? Ayun, no? Number 1, mga airsoft, na ito yung tatlo. The Beretta, the Hi-Capa, and the Glock. Tatlo to. Pag yung unit nyo, merong leak, ang dapat nyo gawin is i-leak test ninyo. Okay? Huwag nyo kagad susungkitin, huwag nyo kagad dudut-dutin yung inlet valve. Okay? Uugatin ninyo, ganito. Halimbawa, masakit ang tiyan mo. Magpapa-opera ka ba kagad ng kidney? Masakit lang ang tiyan mo, ha? Di ba dapat uugatin kung saan nagmumula, kung ano yung dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan mo, di ba? Halimbawa, dumudumi ka, tubig yung dumi mo. Di ba dapat uugatin kung ano ba yung huli mong kinain, bakit ka dumudumi, di ba? Ganon din sa airsoft natin. Meron kang narinig na leak sa airsoft natin. Kadalasan ang ginagawa ng iba, kukuha ng flat screw. Flat. Susundutin yung inlet valve, which is mali. Diba? Dito sa Big Man, ang kabilin-bilinan ko, merong problema yung unit mo, tumawag ka sa amin. Hindi ko sinabing may problema yung unit mo, kumuha ka ng screwdriver at sundut-sundutin mo. Wala akong sinabing ganon. Ang sabi ko, pag may problema yung unit mo, tumawag ka para ma-guide ka. Okay? Yan, no? Maliwanag naman natin na ipinapakita or sinasabi yung tama at saka yung dapat. Pero sadyang may mga ka-airsoft lang tayo talaga na alam mo na, 'di ba? Umaga, sabi nga talaga hindi mo lahat mapiplease, 'di ba? Hindi mo lahat mapapakiusapan eh. Mas marami pa rin talaga yung matigas ang bumbunan. Okay, no? So ganito. Merong specific na tools na ginagamit para sa inlet valve ito, para sa output valve ito. Okay? May specific. Hindi ginagamit ang flat screw doon sa unit. Okay. Ngayon, pag yung unit ninyo merong leak, maraming pwedeng pagmulan yung leak. Okay, number 1, the main O-ring. Okay?
The main O-ring, pwedeng pagmulan ng leak yan. Number 2 is the output valve. And last but not the least, yung pinaka huling nasisira sa lahat na pinaghihinalaan ng karamihan na siyang sumisingaw, the inlet valve. Alam nyo ba na ang inlet valve, yan ang pinakahuling bagay na pwedeng masira sa unit ninyo kung tama rin lang yung way ng paggagas ninyo. Nasisira lang ang inlet valve pag hindi ka marunong magsuksok ng green gas doon sa nozzle niya. Ang nozzle ng inlet valve, ganito ang itsura. Yung green gas mo, ganito itsura. Kailangan susuklob yung green gas doon sa nozzle ng inlet valve. Susuklob, ganun. Yung iba, kaya nasisira yung inlet valve, dapat susuklob, hindi, tumutukod yung mismong green gas, then ididiin pa niya, masisira yung nozzle. Okay? Yun ang dahilan kung bakit nasisira ang inlet valve. Pero kung tama naman yung paggagas mo, hindi ka masisiraan ng inlet valve. Masisira lang yan pag yung green gas mo tumukod na ganyan. So ididiin mo to, masisira tong inlet. Dapat sumusuklob. Okay? O yan. Ngayon, may specific tool. Ngayon, kaya tayo meron 3 magazine dito. Itong 3 magazine na to, may kanya-kanyang issue. Okay? Uunahin natin, siyempre, the most popular one, the high kappa. Okay? Siyempre, lalagyan natin ng gas. Nakikita nyo itong tubig na to? Ito ang pang-leak test natin. Okay? Sige. Pwede mo nang iyo ko. Kung kailangan medyo ilapit-lapit mo. Para medyo ano. Pwede kang gano'n. Oh, pwede naman. Yan. Okay lang kahit hindi ka nakita. Okay lang. Talaga ito dapat naman ang i-focus natin. Yan. Okay? Ganda ha? Okay. Ayan mga ka-airsoft. Ito. Ay, ba't tuminto? Ayan. Okay. Ito is tubig. Pang-leak test. Okay? Ito is the magazine. Ito ang mga tools na possible na pwede natin gamitin. Okay. Uunahin natin ang high kappa. Bawat magazine merong iba't ibang klase ng paraan kung paano mo siya makakalas. Okay? Number 1, the high kappa. Okay? Lalagyan natin ng gas ang high kappa. Ngayon pa lang, meron na tayong naririnig na sumisingaw. Hindi ko lang alam kung rinig sa mic. Pero meron tayong sumisingaw. Ngayon, ayan ha, hindi ko lang alam kung naririnig nyo, pero sana naririnig nyo. Ngayon, magli-leak test tayo. Alamin natin. Ayun, no? Bumubula, hindi. Baba mo. Hindi, yung baso baba mo. Dalan. Ayun, no? Ayun. Baba konti baso. Ayan. Kita? Ayan. Aalamin nyo kung saan nagmumula yung leak. Ayun, no? Nagmumula yung leak, ayun, no? Doon, no? Sa main O-ring. Hindi dun sa ilalim, hindi sa inlet valve. Okay? Nagmumula siya sa main O-ring. Doon sa kabilang camera kita. Ayan. Okay? O. Diba? Nakarinig lang ng sumusut-sut si Bugoy, ang akala niya na kagad ang gagawin niya ito. Susungkitin niya ng susungkitin itong inlet valve. No, susungkitin, which is mali, no? Ang ipambubukas niya sa inlet valve ay flat screw. Ang mangyayari, mapipingas yung isang tenga ng inlet valve. Yan, okay, yan ha. Okay ha. Ito, kung makikita niyo yan ng inlet valve ha, yan ha. Yan ha. Ngayon, ito yung nasirang inlet valve. Ayan. Yan.
Kita nyo? Yan yung nasirang inlet valve kasi sungkit dito, sungkit doon hanggang sa maalis niya. O yan, yan yung nasirang inlet valve. Ganito lang dapat ang itsura niyan. Yan. Okay? Yan, no? Kaya iwasan ninyo. Ngayong alam na natin yung pinagmumulan ng leak dito, susungkitin pa ba natin yung inlet valve? Hindi na. Okay? Ito yung mga bagay na pinagmumulan pala ng leak. Number 1, the main o-ring, nandito yon sa loob. Okay? Number 2, the inlet valve, possible. Number 3, yung screw, ayan ha, yung loob, yung tornilyo. And number 4, the output valve. Okay? Ngayon, na-detect natin, nakita natin sa main o-ring. Okay? Ngayon, pinasingaw ko lang, ito troubleshoot natin yan. Okay? So, troubleshoot natin yan. Siyempre, gagamit na tayo ng mga power tool para hindi na tayo ganong nahihirapan, di ba? Okay, ngayon itong gagamitin natin. So, para mabilis. Okay. Yan. Mga karso pa yan, no? Gagamitin ko. Yaw ba? Bumaon, ha? Bumabaon, eh. Mas maliit ang kailangan natin. Masyado yata malaki yun. Okay, nasan na? Bakit parang nawala yung mga pilip? Okay, sige na nga, ito na lang. Ay, hindi, pwede rin naman akong gumamit ng flat. Ay, ang galing, oh. Tingnan mo yung tools ko. May pangkalas rin ng inlet, no? Oh, pang inlet yan. Ngayon ko lang rin nakita. Pwede, no? Pwede siya, no? Pero, ito na lang. Ayan na, okay. Ayun, okay. So, yung leak is sabi dito. Okay? Yung leak nakita natin dito sa main o-ring. So, maybe merong duming konti, pupunasan natin. No? Ayan. Ayan na, manood kayo mga karso pa. Ganito yung pag-alis ng leak. Okay, okay na, pwede mo na kaming iwan. Ganyan na lang siyang gamamit. Okay, ayan na, o, yan. Yan yung main o-ring na tinatawag. Okay? Kita naman siguro, no? Number 1, makikita ninyo, meron na siyang mga kanto-kanto. Dapat yan, round lang yan, eh. Na-develop na yung mga kanto-kanto, it is because lack of silicone oil. Okay? Ngayon, syempre, ginagawa natin dyan, ini-sprayan natin ng silicone oil. After that, medyo i-massage mo. Bakit mo kailangan i-massage? Para i-absorb niya ng gusto yung silicone oil. Para mawala yung mga edge, no? As much as possible, kung possible, maibalik natin yung dating bilog niya. Mawala yung mga kanto. Ayan, ha? Ayan. Makikita nyo, ha? Nawawala yung mga kanto na ibabalik natin yung dating bilog niya. Kaya kailangan i-massage mo. Ayan, oh. Ayan. Yan, halos wala ng kanto, oh. O, di ba? Naibalik. Hindi natin kailangang i-replace agad to. Pag ni-replace nyo agad to, 400 pesos agad to sa iba. Pero sa Big Man, gagawa natin ng paraan. Hindi natin kayo papagastusin, di ba? Ayan, o. Halos bilog na. Okay? Yan, ganyan, ha? Yan, makinig kayo para matuto kayo, mga ka-airsoft. Okay, number 2, linisan yung paligid kung saan nakalagay yung o-ring. Ayan, yung paligid dyan, ha? Gumamit ka ng matino, malinis na basahan, linisan mo yung paligid, okay? Tapos, saka mo i-sprayan siya. Umaalis to, ha? Saka mo i-sprayan ito. May nakita kong ganyan. Oo, meron na isa. Yun ba yung tumasa? Iba pa yun. Merong nagmamagaling dito na nakaraan na bagsak niya yung John Wick magazine. Tumalsik din. Yun. Sinabi ko dyan. Yan, okay. Yan, ha? Ngayon, ibabalik na natin yung o-ring.
Kasi minsan, alam niyo yung aluminum dust, minsan yun ang nakakalik kasi yun ang parang ano, bumabara. Yan. Okay, yan na. Okay. Siyempre, imamassage mo ulit yan para nakapwesto ng gusto, ng maayos, ng maganda. Yan. Okay ha? Di okay na. Ngayon, siyempre, bago mo isara to, punasan mo na rin. Tapos, i-sprayan mo na rin ng silicone oil. Okay? Ngayon, babalik mo yung spring kung paano mo kinuha. Okay, babalik mo to. Dito ba to? O tama, dito to eh. Pero po, possible tumalsik to sa totoo lang. Ayan. Lagay mo yung screw. Okay, balik mo to. Ayan. Okay. Okay. Then, balik mo to. Dali. Kailangan kung paano mo inalis, slowly, surely, ganun mo rin siya maibabalik. Ha? Okay. Okay. Ngayon, syempre, ayan, sisikipan mo na. Uy, mali. Shit! Nakakainis. Medyo delikado lang kasi itong parte na to. Kasi pwedeng may mga tumalsik, no? Yun lang naman ang iwasan mo. Kagabi, tinapos ko yung Wonder Woman. Ganda rin yung istorya sa Netflix. Okay, ayan na. Babalik mo lang ng maayos, syempre. Okay. Then, ayan na. Ilan na na-repair kong ganito pa. Nabalian ng ganito. Dami na. Oh, kasi nga, matitigas ang mga ulo eh. Oh, tsaka lang sila tatawag pag ano na. Oo eh. Sira na. Yun naman ang kabilin-bilinan natin eh, di ba? Okay, ngayon balik natin. Sabi nga ni Sir, Lexus ba to? Sa doktor agad ang takbo or tawag kesa magbaka sakali mas lalaki ang damage. Tama. O yan. O di ngayon na ibalik natin. Titignan natin ngayon kung meron pa siyang leak. Okay? Diyan natin gas. Syempre. Okay. Walang base pad to. Pwede tumalsik to, no? Yan. Mga airsoft. O, tignan natin kung meron leak. Wala na. O, yan. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Alamin ninyo muna kung saan nanggagaling yung leak bago kayo magsusundot-sundot. Okay? Adi, tapos tayo ngayon sa Haykapa. Nakatapos tayo ng isa. Yan ha. Okay. Okay. Job well done tayo sa Haykapa ha. Okay. Number 2. Unahin natin ang bereta. Medyo delikado to. Alam mo ba bakit? Ganito. Ang bereta, meron dapat lang side kung saan mo siya pupukukin. Kasi, hindi pwedeng, si bereta mga ka-airsoft walang screw. Sinusundot lang yan. Pero hindi pwedeng sundot ka ng sundot dyan. Kasi merong side dyan na naka-knurling. Dapat yung na side na yan na naka-knurling, kung saan mo siya hinugot, doon mo lang rin siya ulit ibabalik. Dahil, yung naka-knurling na yon, pag dito siya nakalagay, dapat nandito rin siya pag binalik mo. Pag hinugot mo siya rito, luluwang yung paligid ng mga butas mo. Okay? Alamin natin kung saan nagmumula ang leak nito. Ayan, may leak oh. Ayan, may leak ha. Ayan ha, may leak. Ngayon, babad natin mga ka-airsoft. Tignan natin ko sa main o-ring. Ayan. Kita?
Kaya makikita nyo, hindi siya sa main o-ring nagmumula, yung leak niya. Ayun, no? Sa ilalim. Di ba? Sa valve. That's the time na, okay. So, hindi siya sa main o-ring pala. So, that's the time na gagalaw tayo sa valve. Siyempre, first and foremost na gagawin natin, hihigpitan natin yung valve. Bago natin hihigpitan yung valve, make sure, number one, gumagamit ka ng correct tools para sa paghigpit ng valve, okay? Correct tools sa paghigpit ng valve. Then, kailangan walang hangin. Kailangan papasingawin mo. Okay, wala nang hangin. Okay, then, ito. Alisin natin yung valve. Okay, ayun. Ayun, okay. Alisin natin. Then, dyan papasok yung silicone oil, syempre. Okay. This is the example of inlet valve. Okay, and this is the example of busted inlet valve. Ito busted, ibig sabihin sira. Then ito yung matino. Okay? Yan, yan. So, tabi natin yung busted. So, yan. Nilagyan na natin silicone oil. Balik natin. Alam mo, sa totoo lang, napaka-simple lang ng mga trouble ng airsoft eh. Yan, okay, naibalik natin. Ngayon, syempre, titignan natin ulit kung meron leak yan. Lagyan na ulit natin ng gas. Okay. Wala na. Wala na. O di okay na. Okay. Okay ha. O yun. O di nakadalawa na tayo. Simpleng-simple lang, di ba? Okay. So, ayan. High Kappa, Beretta, tapos na. Okay. Dako tayo sa pangatlo. Glock naman to. Okay, Glock ha. Glock. Okay? So, lagyan natin ng gas. Uy, may sumisingaw. Diba? Tignan natin ito sa inlet valve. No. Wala na yatang gas. Parang malakas yung singaw ah. Wala sa inlet valve. Wala sa ilalim. Ayun, ang salarin. Ayun oh. Ang lakas naman. Nasa output valve. Okay? Nasa output valve ang singaw. So, okay. So, yan. Importante na bago kayo gagalaw sa airsoft ninyo, alamin nyo muna, alisin natin. Magli-leak test kayo. Huwag bastang gagalaw at gagalaw at gagalaw. Okay. Yan. Buksan natin. Pag nakita nyo yung leak test, huwag ninyong basta hihigpitan lang. Ay, pag nakita ninyo yung leak, kung saan nagmumula, huwag nyong basta hihigpit-higpitan lang. Kailangan baklasin nyo siya ng tuluyan at isilicone oil nyo yung paligid. No? Ayan. Okay? Isisilicone oil nyo yung paligid. Then, saka nyo siya ibabalik. Okay. Tignan natin ngayon. Okay, kanina may leak sa output valve ngayon. Wala na yata. Wala na. Okay na. Kaya mga airsoft, nakita nyo na. Sana sundin nyo ako sa sinasabi ko. Sa sinasabi ko na tama. Okay? Huwag kayong magmamagaling, huwag kayong masyadong bibo, huwag masyadong mangunguna, huwag masyadong sobra ang talino, no? Kasi kayo rin ang mapapahamak. Katulad diyan,
ipinakita ko sa inyo na repair natin yung iba't ibang issue na pinanggagalingan ng leak ng unit. Okay? Pakiayos na yung camera natin. Yan. E di kahit pa paano, na-troubleshoot natin ng maayos nang naipakita ko sa inyo. Diba mga ka-airsoft? Yan nga ang sinasabi natin, no? Dito nyo lang makikita yan sa Bigman. Hindi kasi pwedeng ituro ng iba to, ng iba, no? Hindi pwedeng ituro sa inyo kasi, syempre, isa rin sa pinagkakakitaan ng ibang shop, yung repair. Ngayon, pag tinuro ko na sa inyo, ngayon tinuro ko, syempre, magagalit sila sa akin kasi, bawas na yung magpapa-repair sa kanila, di ba? Kaya, ayan, mga ka-airsoft, sa akin naman kasi, ang gusto ko, matuto kayo, hindi yung lagi, konting kieme, nagpapa-repair kayo. Kasi ang tendency, pag laging ganon, magsasawa kayo sa airsoft kasi, laging sira, lagi kayong babayad, di ba? Kaya ngayon, importante na napanood nyo to, itong troubleshoot natin na to, at least, alam nyo na kung paano at saka kung ano yung tama, di ba? Para the next time na ma-encounter ninyo, kayang-kaya ninyo. Hindi kayo kakapa-kapa, hindi kayo huhula-hula, di ba? Yan, ngayon, katulad niyan, napanood ninyo, yan ang sundan ninyong batayan sa susunod na magkaroon ng problema yung unit ninyo. Okay? Salute sa'yo, sir, sabi ni Alan Villaris. Okay, no? Amazing, haha, sabi ni Sir Pony. Okay, no? Malakas siguro yung pagbagsak ng magazine kaya na-busted yung inlet ng Beretta magazine. Actually, yung na-busted, high kappa. Hindi yung sa Beretta, no? Tapos, hindi masisira ang inlet valve sa pagbagsak. Okay, Alan Villaris. Masisira ang inlet valve kaso sundot. Okay? Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi sasayad yung inlet valve kasi yung inlet valve nakapaloob doon sa mismong base plate. Nakapaloob. Kahit anong mangyari, hindi siya sasayad. Kahit anong klase ng magazine, nakapaloob siya. Kahit ihagis natin to pataas at bumagsak to, hindi masisira yung inlet valve. Kasi hindi siya tatouch doon sa mga matitigas na bagay tulad ng sahig. Kaya masisira ang inlet valve kung susungkitin mo ng hindi tamang tools. Sabi ko nga sa inyo, merong specific na tools pangkalas ng inlet valve. Kung yan, susungkitin mo lang ng flat screw, ang tendency, yung one side lang ng ulo ng screw ang may pressure. Okay? Yung other side, wala. Ang tendency, mabibitak yung mismong ulo ng inlet valve. Yan, no? Kaya ako'y sayo, boss idol, sabi ni Reynaldo Ocang. Akala ko kakanta. At ako'y sayo at ika'y akin lamang. Ano? Okay. Natutuwa naman ako, no? Kasi, syempre, kahit pa paano na, i-share ko sa inyo yung mga gantong bagay, no? Ayan. Kasi, yun nga, tulad nga sabi ko, wala naman makakapag-share nito, mga ka-airsoft, eh. No? Okay. Ito. Meron tanong dito. Na-timing din to. Big man, nasira ang magazine ng AEG rifle ko. Actually, 2 piraso na tong sira. Nagre-repair ba kayo? Mga ka-airsoft, to, tapatan sagot. Magkano ang gunsmithing fee? 500, 700? Tama, di ba? Bumili ka na lang ng bagong magazine kesa ipa-repair mo yan. Unang-una, walang pyesa ang magazine ng AEG, no? Magkano lang ang magazine, bumili ka na lang ng bago kesa ipa-repair mo pa yan. I'm talking about AEG and not the GBBR, okay? I'm talking about the AEG, bumili ka na lang ng bagong magazine
kesa ipa-repair mo pa yan. Ang pagkasira lang naman ng AEG magazine is hindi nag-feed. Yun lang naman ang pagkasira niyan, no? Pero other than that, walang iba nagigisira yan. Walang leak yan kasi wala namang hangin yan. Okay? So, yun. Napakaganda kahit papano, kahit maiksi lang. Napakaganda ng ating naging topic ngayon. Okay? So, yun lang muna. Biyahing norte po kami tomorrow, no? Bulacan, Pampanga, Tarlac, and Nueva Ecija. Ayan ha. Saan ka man dyan sa mga lugar na yan, kung gusto mo magka-airsoft, magpasabay ka na, tumawag ka na. Okay? Antayin ko yung tawag mo, magpasabay ka, 50 units yung dala kong pistol, 10 units yung dala kong rifle, makakapamili ka ng unit, ng gusto mong unit on the spot. Okay? See you tomorrow mga airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po.